Error 46 ang nakadisplay sa panel gauge. Pero after ko ma-troubleshoot, yung may problema is yung battery. Ganito nga ang nangyari sa sniper dito sa Taytay Rizal. May power naman pero ayaw mag-start. Ngayon, subukan natin i-start kung aandar pa yung motor. So, hindi kaya mga bossing ano? Ayaw niya mag-start. Isa pa. Ayan. So, ayaw niya mag-start. So, subukan natin sa kick. Kung aandar... Ay! Wala palang kick. Okay. So, ang gagawin natin dito mga bossing kasi wala siyang kick ano. So, maganda sana kung may kick mga boss. Para doon tayo magbabase kung battery ba or regulator yung may problema. So dahil wala siyang kick mga boss, subukan natin i-jump start yung kanyang motor. Ano nga ba ang Error 46? At saan itong matatagpuan sa Yamaha Sniper 150? Kapag error 46 kasi mga bossing, ang tinutumbok dito sa motor na sniper is yung regulator. Okay, so ito yung mga titingnan natin kapag nagkakaroon ng error 46. Stator dito sa baba mga boss, check natin yan. Tapos dito sa battery, pwede naglo-loss connection. So wag muna natin palitan yung regulator kasi most of the time, hindi naman talaga nagkakaroon ng sira yung regulator. So nagkakaroon lang siya ng loss connection sa wiring. So check natin yung mga boss. So ito na mga boss, ayusin natin yung jump start. Okay, so subukan natin paandar yung mga bossing. Kung aandar ba itong motor na to. Habang umaandar yung motor, babasahan natin ng voltahe yung battery kung ilan yung binabato. Okay. So may error 46 pa rin mga bossing, subukan natin i-start. Ayan. So, subukan natin tanggalin yung ating jump start mga bossing kung hindi mamamatay yung motor. And then, basahan natin ng voltahe yung kanyang battery kung ilan yung nilalabas. $13.5 mga boss. Ay then 13.5. So hindi siya pumapalo ng 14 mga bossing. Ito, okay lang ko sa inyo. Okay. Rev natin. Tsaka parang palyado yung kanyang motor. Yan o, aliado mga bossing. So aside sa bumabagsak yung voltahe mga boss, palyado yung kuryente ng kanyang motor. So subukan natin dito mag-reading sa harap sa regulator mga boss. So yung red wire mga boss, doon natin itusok tong probe ng ating multimeter. Tapos yung black wire dito sa regulator, doon natin itusok yung black probe ng ating multimeter. Ayan, 14.2. So accurate naman yung kanyang regulator mga bossing. So ang problema dito, yung kanyang battery, papalitan natin ng bago to. Ayan. So di ba nakita nyo, error 46, pero nung na-check natin yung regulator, wala namang problema. So yan yung sinasabi ko sa inyo mga bossing na hindi porket yun yung error display ng ating motor, yun na agad yung papalitan nyo. Yung error display niya is 46, regulator yon. Kaso nung check natin, walang problema yung regulator. Ang nagkakaroon ng diferensya dito yung kanyang battery. Ang gagawin natin dito,
Di ba umaandar yung motor? Aalisin natin tong dalawang terminal ng battery. Itong positive at negative. Okay. Unang senaryo mga bossing kapag inalis natin tong positive at negative terminal dito sa battery. Kapag namatay yung motor, ibig sabihin, may problema sa kanyang regulator. Okay. Pangalawa, kapag inalis natin itong positive at negative ng terminal ng battery, kapag umandar yung motor, hindi namatay, ibig sabihin, good yung kanyang regulator, yung may problema is yung kanyang battery. So, gawin natin yan. Okay. Okay, matawag mga bossing, hindi naman ito masakit. 12 volts lang naman ito. Ayaw na ayaw. Saka hindi nyo ito mararamdaman. Ayan. Naalis na natin yung negative pero hindi pa natin binabaklas. Inaalis sa terminal. Sunod natin itong positive. Okay, alisan natin. Hugutin ko na yung terminal ng battery, yung positive at negative. Ayan. So di ba hindi namatay? Ayan mga bossing. Nakahugot na yan. Ibig sabihin, walang problema sa kanyang regulator. Ang may problema, kaya nagkakaroon siya ng error 46 yung kanyang battery. So check natin yung kanyang output ng kanyang battery. Output ng regulator. Check natin dito. Ayun no, direct mga bossing. Walang hindi dumaan sa battery. 14.1. Okay, wait. 14.1 mga bossing. Diba? Ayun. Okay, so ibig sabihin, yan na mga boss. Hindi yan nakakonect sa battery hindi yan nakakonect. Pero yung output, 14.1. Kapag nilagay naman natin sa battery, 13.6 yung pinakamataas. Ang ginawa natin mga bossing, bumili tayo ng bagong battery. Ito. OD. Pero yung stock na GS. Isasalpak muna natin to dito sa sniper. And then, ikukumpara natin yung output voltage kanina dito sa GS na battery compare dito sa OD. So yun mga boss, nakabit na natin yung bagong battery. So, on natin yung susian mga boss. Ayan. So wala na yung error 46 kasi umandar na yung motor. Naka-andar na kanina. So, nung pag-testing natin kanina mga boss, pag pinapush start natin yung motor, ang nangyayari, nag-blink yung kanyang display sa panel gauge. Ngayon, subukan natin mga boss, kung mangyayari pa rin ba yan. Ngayon, wala na. Okay, so, ngayon mga bossing, dahil umandar na yung ating motor, subukan natin i-rev. So, pansin nyo mga boss, hindi na palyado yung kanyang andar ng makina. Ayan o. Sumasabay na. Okay, so syempre, bago natin to iwanan yung motor na to, alamin natin yung output ng battery. Alamin natin yung voltahe ng battery mga boss. Okay, so negative probe sa negative ng battery. Yan. Okay. Positive probe sa positive ng battery. On muna natin pala. Set natin sa DC. Okay. DC. O yan, tusukin ko na mga boss. Oh, di ba? 14 na agad. Ayun, oh. 13.9 to 14 volts yung pinaka-output ng ating battery. Susubukan natin i-revs mga master. Subukan natin i-revolution kung hanggang aabot. Kung saan nga ba aabot. 14.1. So ibig sabihin mga boss, yung problema nito is battery lang. Pero kanina 'di ba napansin niyo naman na nagi-display yung error 46. Pag 46 kasi ibig sabihin regulator. Kaya naman
bago kayo magpalit ng pyesa, dapat sinisigurado nyo na yun talaga yung problema. Okay? Alright mga bossing. Okay, kung sakaling mayroon kayong problema na ganito, paki-PM lang kayo kasi kung may chance tayo na puntahan, pupuntahan ko yan. Alright, so yun lang mga boss. Ride safe and God bless.